ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. PDRRMC ng TK tiwalang may makukuha pang buhay sa mga trap na minero. Dahilan ang pagguho hindi pa matyak. Kahapon, 5 yung na-retrieve, so may 5 pa po na hinahanap sa ngayon. Patuloy pa rin po. Ang publiko ho'y kinalma sa nakadagdang paglapit ng asteroid sa mundo. Wala pa rin tayong dapat ipangamba na maaring tumama ito sa atin. Tinatawag nating flyby lang. Grupong MAD nagbantang magkakaroon ng people power sakaling harangin ng Kongreso ang kanilang signature campaign para maisabata sa anti-political dynasty. Pagka yan ay ginawan pa nila ng paraan para mahinto ito, palagay ko ang kasunod nito ay people power na Pagsulpot naman ng mga bagong claimant sa Saba, tiniyak na hindi makakaapekto sa usapang pangkapayapaan sa Bangsamoro. Palagi ko naman ay eksena na yan ay hindi naman yan makakapigil sa patuloy na pag-andar nitong ating peace process. Balitang pangkalakalan, DOT tiwala makukuha ang 5 million tourist arrival target ngayong taon. At abroad, rescue operation sa mahigit 4,000 pasahero ng tumirik na cruise ship sa Alabama nagpapatuloy. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon ng Biyernes, 15 ng Pebrero 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Wang de la Peña. Tayo po'y live na live sa DXDR 981 sa RMN Dipolo, DWSR 94.1 RMN Daet, DXMY 729 RMN Cotabato, DXDC 621 RMN Davao. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Mga kasama, umaasa po ang PDRRMC ng TK na may makukuha pa silang mga buhay na minero sa gumuhong mining site sa Islang Semirara sa bayan ng Kaluya. Sa interview ng RMN kay TK PDRRMC Director Broderick Frame sinabi nitong nabuhayan sila ng loob na makuha sila na mga buhay na minero kahapon. Sa talaan nila ay 3 mga minero ang buhay na nahukay, 5 ang patay habang 5 katao pa ang nawawala. Tiniyak naman ni Frame na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng lahat ang mailigtas sa iba pang mga minero. As a report submitted to us ng Semirara Mining, 13 po na personnel nila yung natrap doon sa cave-in ng wall ng Panian Pit. 3 po yung na-rescue, sa 10 na missing kahapon, 5 yung na-retrieve, so may 5 pa po na hinahanap sa ngayon. Patuloy pa rin po. Sa ngayon ay wala pang konkretong report ang NDRRMC kaugnay sa Thailand ng trahedya. Nabatid na 2 sa mga survivors na nasa kritikal na sitwasyon sa Semirara Infirmary Hospital, habang isa naman nilapad na dito sa Kamaynilaan. So
far po sa report, i-determine pa rin hanggang ngayon yung ano talagang cause ng bakit karoon ng aksidente doon sa loob ng Panian Pit. Bukod sa mga minero, nalibing din ang halos lahat ng mga heavy equipments ng Semirara Coal and Mining Corporation. Ang SCMC ay nagsimula magmina sa Kaluya Antique noong pang 1998. Yung kinaroroonan ng iba pang nawawala sa gumuhong minahan dyan sa Antique ay natukoy na. May kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Natukoy na ng mga nagsasagawa ng rescue and retrieval operation sa Semirara Mining Corporation sa bayan ng Kaluya Antique ang kinaroroonan pa ng mga natabunang trabahador ng minahan. Ito ang kinumpirma ni Kaluya Chief of Police Senior Inspector Rico Andaza. Aniya sa pagitan ng alas 10 ng umaga kanina hanggang alas 11 ng matukoy ng rescue teams ang kinaroroon ng iba pang bangkay matapos na mga moy. Dahil dito sinabi ni Andaza na pansamantalang inihinto ang rescue and retrieval operation upang matiyak kung talagang ang mabaho na kanilang naaamoy ay ang bangkay ng 5 pang missing. Sa ngayon nag-spray na ng disinfectant ang mga rescue teams para mawala yung amoy at kanilang malapitan ang pinagmumulan nga ng masangsang na amoy. Hindi naman inaalis ngayon ng PNP ang posibilidad na buhay pa ang 5 pasan na mga nawawala. Sa ngayon 5 ang kumpirmado ng patay at sa 13 natabunan ng lupa, 3 ang na-rescue base na rin sa monitoring ng PNP. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, maasama walang dapat po ipangamba ang publiko sa nakatakdang paglapit ng asteroid 2012-DA14 sa mundo simula mamayang alas 11 yan ng gabi hanggang bukas alas 9 na umaga. Ang nasabing asteroid na kasinlaki ng pampaserong barko ay may bilis na 7.18 kilometers per second. Sa interview ng RMN, sinabi ni Professor Edmund Rosales, former president ng Philippine Astronomical Society at co-founder ng Astronomical League of the Philippines, wala pong dapat na ikatakot dahil hindi didikit sa mundo ang asteroid na yan. Taliwas sa mga balitang ito ang magiging sanhi ng katapusan ng mundo. Malapit siya kung ikukumpara dun sa ibang asteroids na napapabalita na sinasabing malapit sa atin. So sa ngayon, ito na yung pinakamalapit na asteroid. Pero wala pa rin tayong dapat ipangamba na maaring tumama ito sa atin. Tinatawag nating flyby lang. Malabo din naman makita sa kalawakan ito. Anya sa layo niya na kinakalaan pang gumamit ng mamalaking binoculars para lamang masaksiyan ang kanyang mabilis na pagdaan. Hindi lang Pilipino hindi makikita nito. Lahat ng tao sa buong mundo hindi ito makikita. Yung oras ng makikita sa dapat, no? Kung saan nandun siya sa langit natin. Dito sa atin sa Pilipinas, ang sinasabi ko, maaari natin makita to kung gagamit ka ng telescope o binoculars. Sa ngayon, mahigit 1,000 asteroid pa ang binabantayan po ng Philippine Astronomical Society sa kasaysayan taong 1908 na may isang asteroid ang tumama sa digdig kung saan bagamat walang nasawi, nasira naman ang mahigit sa 2,000 square kilometers ng kagubatan sa Siberia kung saan ito sumabog. Nagbanta naman yung grupong Movement Against Dynasty o MAD ng People Power sakaling harangin ng mga mambabatas ang kanilang signature campaign para may sa batas ang anti-political dynasty. Nabatid na layon ho ng grupo na makalikom ng 5.2 milyong lagda o 10% ng mga rehistradong botante sa bansa upang maisulong sa pamamagitan ng People's Initiative ang pagbubuo ng batas kontra sa political dynasties. Sa interview ng RMN kay MAD Chairman Quintin San Diego, huling paraan na ang People's Initiative kaya kung haharangin pa ito ay talagang magkakaroon muli ng people power lalo na't galit na ang taong bayan. Inaasahan namin na gagawin ng mga dinastiya yan, no? Pero ang amin lang pag-asa rito ay people power na ang kasunod niyan. Pagka yan ginawan pa nila ng paraan para mahinto ito, palagay ko ang kasunod nito ay people power na Dahil tao na sa tingin namin ang talaga may kagustuhan ito Kasi ang gobyerno sa tao at para sa tao. At alam na ng tao ang abuso ng mga dinastiya. Una na kasing nanawagan naman ang grupo sa mga mambabatas na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Ngunit ay tila nagbubulag-bulagan ng mga ito. Ganyan din ang Korte Suprema at ang Commission on Elections. Hindi naman makakaapekto sa usaping kapayapaan sa Bangsamoro ang paglabas sa ilang sultan ng Sulu bilang bagong claimant ng Sabah, Malaysia. Ang Malaysia naging tulay ng gobyerno at MILF sa Bangsamoro Agreement na pinirmahan noon ng nakaraang taon. Ayon sa isang heir claimant na si Raja Muda, nagkamali po ang gobyerno sa paglapit sa Malaysia bilang peace negotiator. Pero sa interview ng RMN, naniniwala si Professor Miriam Coronel Ferrer, chairman ng GRP Peace Panel, na
Hindi na mapipigil ng bagong kontrobersiyang ito ang pag-arangkada ng Peace Roadmap ng MILF at gobyerno. Palagay ko naman ay eksena na yan ay hindi naman yan makakapigil sa patuloy na pag-andar nitong ating peace process, yung pagsasatupad at pagtatapos ng ating framework agreement at saka yung mga annexes na kinukompleto natin. Naniniwala din po si Ferrer na ibang level na ang issue ng territorial dispute sa Sabah, Malaysia sa peace agreement ng MILF at gobyerno. Hindi naman siguro kasi ang usapin ng Sabah ay usapin international. Dalawang bansa na nagsasabi na sila yung tunay na karapatan or may right dyan sa pag-aangkin sa Sabah. Ang Pilipinas naman in behalf of the Sultanate of Sulu ang claim niya dyan. Sinasabi ang mga air claimant ay malapit sa dating leader ng MNLF na si Nur Miswari na tahasan ang nagpaabot ng hindi pagsang-ayon sa peace agreement. Yung mga politiko, mas konti kumpara nung 2010 elections ayon sa COMELEC. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Di hamak na mas kaunti ang mga politiko ngayon nag-uumpisa ng umarangkada ang campaign period. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, kapansin-pansin na mangilan-ngilan lamang ang mga campaign paraphernalia sa mga pasaway na politiko sa mga pinagbabawal na lugar. Sinabi pa nito na hindi katulad ng nagdaang 2010 elections na kung sana'y namumukadkad sa dami ng election materials ang nakadikit sa tinatawag na non-common poster areas tulad na lamang ng mga puno, paligid ng eskwelahan, mga tulay at maging sa mga simbahan. Paliwanag pa ni Jimenez na unti-unti na nagbubunga ang kanilang pagsikap na maisaayos ang pangampanya sa ating bansa. Kaugnay itong hinimok pa rin ng COMELEC ang publiko na mag-iisa tumulong sa pagsumbong sa kanila ng mga pasaway at epal ng mga politiko. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, RMN. Radyo mo nationwide. Ang COMELEC ay binanata nilang kongresista sa malabong poster rules. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report! Kinastigo ng ilang kongresista ang Commission on Elections sa bantang pag-disqualify sa mga kandidato na hindi susunod sa kautusan sa paglalagay ng mga poster. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, dapat ay mayroong common poster area na inilalagay ang COMELEC sa mga probinsya nang sa gayon na hindi sa labas ng mga lalawigan ikabit ang mga poster ng mga kandidato. Kulang umano sa malinaw na alituntunin ng COMELEC kaya hindi din dapat masisi ang ilang kandidato. Dagdag dito ni Colmenares, unahing bantayan at papanagutin ng COMELEC ang mga manok ng administrasyon na siyang nangunguna pa sa paglabag sa poster rules. Sinabi pa nito sa Liberal Party na bilang ruling party ay inaasahan na ito ang unang susunod sa mga regulasyon ng COMELEC at hindi ang numero unong lalabag sa COMELEC rules. Kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Team Pinoy hinamon ang una na magsumbong na lang sa COMELEC. Sama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Hinamon ngayon ng Team Pinoy yung United Nationalist Alliance na ilapit na lang sa Commission on Election imbis na sa media ang kanilang alegasyon na ginagamit umano ng Liberal Party Coalition ang pondo ng taong bayan sa pangangampanya. Sinabi ni Team Pinoy spokesman Representative Miro Kimbo na dapat ay ilapit na lang sa tamang tanggapan ang kanilang alegasyon lalo na kung may hawak ang mga ito na matibay na ebidensya. Sinabi ni Kimbo na bukas naman ang pintuan ng COMELEC sa anumang reklamo na lalo pa at napatunayan na nila na independent ang pag-aksyon ng COMELEC sa mga related o mga election-related complaints. Sinabi naman ng isang senatorial candidate ng Team Pinoy na luma na ang ibinabatong batikos ng una sa kanilang partido at hindi na kailangan ng Team Pinoy ng pondo ng gobyerno para patakbuhin ang kanilang pangangampanya. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Isang senador tiwala po lulusot naman ang panukalang lilika sa Bangsamoro Political Entity. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Tiwala ang ating Senate President Pro Tempore Jimbo Estrada na siguradong makakalusot sa 16th Congress ang panukalang batas na magtatakda ng paglikha ng Bangsamoro Political Entity. Ito ayon kay Estrada ay kahit pa mga taga-oposisyon ang manalo sa nalalapit na senatorial elections. Ang paliwanag ni Estrada, itong Bangsamoro Political Entity kasi na ipinangako ni Pangulong Noynoy Aquino ay naglalayong maghatid ng kapayapaan at pagunlad sa Mindanao. Dahil dyan, malinaw na magmumukhang kontrabidaan niya ang mga mambabatas na dito ay haharang. Ang Bangsamoro Political Entity
entity ay ipapalit sa Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM at ito ay nakapaloob sa niladang framework agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front. Kasama mo sa Senado, Denise Mariano, Tatak, Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama sa negosyo natin, naniwala po ang Department of Tourism na makukuha nila ang target na 5.5 million na turista o darating na mga tourist sa Pilipinas ngayong 2013. Sa interview ng RMN kay Tourism Assistant Secretary Bong Bengson, sinabi nito na ngayon pa lamang ay naging maganda na ang takbo ng tourism sa bansa. Matutulong din niya sa kanilang target ang may pag-ugnay nila sa mga private sectors, travel agents, resorts at media para palakasin pa ang kanilang kampanya. Maganda naman po ang takbo ng tourism dito sa atin. We are confident that with the support of our friends from the private sector, yung mga tour operators, travel agents, hotels, resorts, kasama na rin po yung partners namin sa media, makukuha po natin itong target na po. Noong taon na sa 4.3 million tourist arrival na naitala ng DOT. Magyang mas mababa sa target nilang 4.6 million. RMN News Abroad. Sa Amerika hoy, mahigit 4,000 pasahero ang na-stranded sa nagkaaberyang cruise ship sa karagatang sakop ng Alabama. Sa report, nasunog yung makina ng Carnival Triumph dahilan upang ma-stranded ng 3 araw sa karagatan ang mga pasahero. Dahil dyan, naubuso yung pagkain ng barko at naging pahirap pa sa mga pasahero yung kawalan ng kuryente at saka yung mga baradong kubeta. Patuloy namang nagsasagawa ng rescue operation ng mga otoridad habang nakatagdang isailalim sa masusing investigasyon ang insidente. Yung Carnival Corporation na may-ari rin ng nasirang Costa Concordia na lumubog sa Italian coast noong nakaraang taon kung saan 32 ang namatay. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Muli nyo narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide ngayong Biyernes, 15 ng Pebrero 2013. Ang mga taga-Bacolod, susunod na dyan si kasamang Agnes Apostol sa RMN News, Diretso Balitang Bacolod sa DYHB 747. Panoorin po ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Sama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12:17 na. Han, salit